Magandang araw, hapon o gabi sa inyong lahat. Ako nga po pala si Princess Hannah B. Mancera at aking tatalakayin ngayon ang Kabanata 17 ng El Filibusterismo na isinulat ni Jose Rizal. Sa kabanatang ito, makikita natin ang isang masayang tagpo sa perya. Ngunit sa likod ng kasiyahan ay may mas malalim na kahulugan tungkol sa lipunan at sa ugali ng mga tao. Kabanata 17, ang perya sa Quiapo. Ating talakayin ang mga tauhan ng kabanatang ito. Ang mga tauhan ay si Padre Camora, Benzaib, Isagani, Doña Victorina, si Muon, Mr. Leeds, at syempre si Paulita Gomez. Ang bawat isa sa kanila ay may ipinakitang ugali at pananaw na mahalaga sa pag-uunawa ng kabanatang ito. Tayo naman ay magdako sa buod. Ang buod. Ang kabanatang ito ay umiikot sa masayang tagpo sa perya sa Quiapo, kung saan maraming tao ang nagsama-sama upang maglibang. Ang grupo ni Padre Camora, Benzaib at iba pa ay pumunta sa iba't ibang palabas at tindahan, kabilang ang kubol ni Mr. Leeds. Habang naglalakad, napansin ni Padre Camora ang madaming magagandang dalaga, lalo na si Paulita Gomez na kasama ni Isagani at Doña Victorina. Dito, makikita ang kanyang makamundong pagnanasa na hindi na ayon sa kanyang pagiging pari. Samantala, si Isagani naman ay nakakaramdam ng selos at pagkakainis sa mga lalaking tumitingin kay Paulita. Pumasok sila sa isang tindahan na may mga larawan at laruan. Dito, pinagtawanan nila ang ilang likhang sining tulad ng larawang La Princesa Filipina na nagpapakita ng isang babaeng api at naghihirap. Ang bayan na akba na nagpapakita ng isang lalaking gapos at pinaparusahan. Sa halip na seryosohin ang mga ito, ginawa pa nila itong katawanan. May nakita rin silang larawan na kahawig ni Simuon, ngunit hindi nila natagpuan si Simuon. Nagbiro pa nga si Benzaib na baka ang lahat ay ilusyon lamang, lalo na ang palabas ni Mr. Leeds. Sa kabuuan, ipinakita sa kabanata ang kasiyahan ng perya, ngunit kasabay nito ang pagbubunyag ng mga ugali at pananaw ng mga tauhan, lalo na ang pagiging mapanghusga, mababaw, at makasarili ng ilan. Tayo naman ay magdako sa panlipunang kabuluhan. Hanggang ngayon, may mga ganitong sitwasyon pa rin na katulad ng pangyayari sa Kabanata 17. Halimbawa, ang mga
may mga paligoy-ligoy pa rin na fake news o maling impormasyon na kumakalat. May mga taong inaabuso ang kapangyarihan para sa pansariling interes. At madalas, mas pinipili ng ilan ang aliwan kaysa problema. Gayon din, hindi rin lahat ng nakikita sa social media ay totoo. Tandaan natin yan dahil ito ay napaka-importante sa kasalukuyang taon. Tayo naman ay magdako sa kahalagahan. Ang Kabanata 17 ay mahalaga dahil ipinakita nito ang tunay na ugali ng ibang tao sa lipunan. Makikita na may mga nasa kapangyarihan na hindi mabuti ang asal. Ipinakita rin nito ang kababawan ng mga ibang tao sa pagtingin sa mga seryosong bagay. At higit sa lahat, makikita ang simbolismo ng paghihirap ng mga Pinoy. Sa kabanatang ito, hindi lamang kasiyahan sa perya ang ating nakita, kundi pati na rin ang mga katotohanan tungkol sa lipunan. Ito ay nagsisilbing paalala na hindi lahat ng nakikita dapat ay gawing biro. At mahalaga naging mapanuri tayo sa ating kapaligiran. At yun lamang para sa Kabanatang 17 at sana may natutunan kayong lahat. Maraming salamat po.